I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, meron tayong upload videos update. Ito po ay ang nakumpiska ng ating mga otoridad, siyempre ang BOC ng mga illegal na mga droga, mga kababayan, sa year of 2025 under the Marcos administration. Sabi ng BOC, as a part of the government intensified efforts to combat the proliferation of illegal substances in the country under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., the Bureau of Customs, BOC, successfully intercepted and seized 914 grams of marijuana concealed within assorted items from Bangkok, Thailand, with an estimated value of 1,371,000. Agay, grabe, no? So, alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr. masyadong mahigpit. Kung ikumpara mo sa war on drugs ni Digong, ang layo, guys. Sobrang layo. Taliwas doon sa mga paratang nila, talamak daw ngayon ang illegal na droga. Alam nyo, sabi ko nga, dekada na po ang illegal na droga, mga kababayan. Pero depende na po sa pamumuno ng isang Pangulo kung paano sugpuin yan. Hindi tulad ni Digong, sabi niya, 6 months daw matapos na. Ay sus, yun pala, pang paluwag kalooban para lang makuha niya ang simpatya ng mamayang Pilipino. Dekada na po yan. Nung panahon niya, wala namang mga gabultong bilyon-bilyon na mga nahuli, mga user lang. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nakita nyo naman, milyones mga kababayan, international or local man. Grabe. Ganun dapat. Very organized ang kanyang war on drugs sa paano hulihin itong mga to. Kasama ng tukhang, yung nakarang admin. Kay Pangulong Marcos Jr., ang problema lang mga kababayan is, sumikip ang kulungan. Ang daming nahuli, pati mga banyaga, kitang-kita natin yan. Marami kong upload na videos, hindi man 100%, pero lagi kong sinasabi, bisitahin nyo po ang page ng BOC, tingnan nyo. Grabe, antindi. Matindi talaga, ang lalaki, no? So, hindi po talaga sila nakakalusot. Although, nakakapasok sila, hanggang lang sila, hanggang immigration lang, hanggang port lang, hindi sila na makakapasok kasi nahuhuli po sila Ito, pakita natin ng mga highlights. Ang mga hindi lang, ayan, yan po ay galing Thailand. Ay, grabe. Parang tabako lang na, yung dry tabako. Yan pa, ito pa. Yan pa mga kababayan, kung ano man ito, basahin po Sabi po ng BOC, ito ay February 25, hindi ko na-update ito. Kahit huli, at least, na-upload ko. In series of operation under the fuel marking program, the Bureau of Customs, Legazpi, Enforcement and Security Service, BOC, SSS, and coordination with the Associate and General D. Surveillance, Philippines successfully identified 2 gasoline stations in the Bicol region engaged in the illegal sale of unmarked fuel. Authorized size, ay matindi ito. 30,891.5 liters of gasoline and diesel worth of 1.745 million along with the fuel truck value at 1.5 million, bringing the estimated total of confiscated assets to 3.245 million. Diba? Sabi ng BOC, Bureau of Customs, Philippines, February 25, 2025 yan, guys, Ayan. Ito po yun, Galing, sabi ko sa inyo, ang dami talaga mga illegal na mga businessman nagbebenta. Takot sila magbayad talaga, guys, ng malalaking tax, ayan, sinara tuloy. Goes. Grabe. Hindi talaga maiwasan ang smuggling sa bansa, guys. Hindi talaga, makontrol, grabe. Unless lang talagang kung
porsigido ang iyong pagtugi sa kanila, malamang talagang lahat yan mawawas out sila lahat. Ika nga hindi na nila gagawin yung mga illegal na gawain. But anyway, mga kababayan, siyempre shoutout sa BOC. Maraming salamat po. Eto pa. Nakita nyo yan? Oh, pera. Kakaiba ito, mga kababayan, pera ito. Ito yung mga highlights, oh. Daming pera yan, guys. Agay. Nako, nakabalot pa talaga. Sa kaya galing yan? O, basahin po natin mga kababayan para kompleto detalyado. May po guys dito ng BOZ. Ayan. February 25, 2025. Itong nakaraang linggo. The Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport, BOC, na intercepted undeclared foreign currencies from a departing passengers at NAIA Terminal 1 on February 21, 2025. The size currency considered of 3,950,000 Japanese yen. Ooh, 20 euro. OM goes. And at 20,000 euro, ika nga. And 8,500 80 dinar. Oh, my goodness. Kanino kaya yan? Mga kababayan? Galing kaya sa mga mga laundry money yan? Grabe Oh, yan Kala nyo nakakalusot yan sa Marcos administration. Hindi. Siguro kung panahon ni Dugas yan, wala lusot na yan, dahil sigurado yan. Pera yan So dahil dito mga kababayan, ito pa. Nakita nyo yan? Nako. Malaking ito guys Malaking container ito. Basahin po natin kung ano ito. Ng BOC, March 1, 2025. The Bureau of Customs, BOC, Port of Cebu, dispose of a fortified shipment of frozen chicken mechanically deboned meat and goes from January 13 to February 5 agay 2025. Grabe under order of condemnation number 10-2024 Cebu and 11-2024 Cebu Portion 1 to the provision of Custom Modernization Tariff Act CMTA. The condemnation was carried out to protect public health and ensure compliance with the custom regulation. Goes. Nakaw, talaga naman. Dito mga bes, the condemnation was carried out to protect public health and ensure compliance with the custom regulation. Tama naman. Diba? Baka mamaya bulok na yan. The fortified shipment consists of 2 40-foot containers respectively containing 27 and 29 pallets of frozen chicken and both consigned to Virginia Food Incorporation. Nako, lagot ka ngayon. The goods were forfeited in favor of the governments and disposed of in accordance with the section 1139, 1145, and 1148 of the CMTA. The goods were condemned through thermal destruction with the process handled by the accredited service contractor RRDS Environment Service Incorporation in Mandawi City, Cebu. Agay. Nako po, kayo talaga. Wala naman nakalagay na ilang halaga ito guys. Ayan. So ayan, wala naman nakalagay na halaga mga best. Sino-short lang natin. Sabi po dito, the move aligned with the President Ferdinand R. Marcos Jr. steadfast commitment to environmental protection of long-standing priority and government policies. Under the guidance of Commissioner Bibinero Y. Rubio and leadership of District Collector Divera, the Port of Cebu remains committed in protecting public health, upholding the proper enforcement of custom regulation, and fostering public trust in its operation pala. So yun ito po ay mga smuggle na mga chicken. Wala nakalagay na halaga mga kababayan, pero tiyak milyon-milyon yan. Ito yung mga highlight. Ayan tingnan nyo naman mga kababayan. Agay. Biro mo, nakalagay sa container. Ang tanong, safe pa kaya yan? Naku, sinunog na mga bes. Ayan, wala na. Nalitson na guys
Maganda yan. Kaysa naman ni ibenta mo sa market yan na murang-mura. Masisira pa yung katawan mo, mga beswa. Siyempre, ano na yan, bulok na yan eh. You see? Nako, wala na bes. Sinunog na ini. Ayan o, ganun pala yun, sinusunog. Grabe ano, sabagay madali naman malitson yan eh. Tapos maabo. So yun guys, ano po ang kapalag... ito pa, mga beswa. Ayan o. Nakita nyo mga ice cream? OM goes. Agay. Ang mga ice cream lang, ano? Ayan, Uy. Para kompleto detalyado, basahin natin, mga kababayan. So, guys, in the support of President Ferdinand Marcos Jr., Anti-Illegal Drugs Campaign, the Bureau of Customs, BOC, through Port of Clark, in coordination with the Public Drugs Enforcement Agency, which is ang PDEA, successfully intercepted 816 grams of methamphetamine hydrochloride or shabu with an estimated street value of 5,548,800. The shipment originated from Los Angeles, California, was bound to Cagayan de Oro City. Agay, Pamindanao man yan. So nakita nyo yung highlights guys, di ba? Nako, my goodness guys. Grabe talaga. Kahit saan bansa talamak ang illegal na droga, sa totoo lang. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Grabe, ano? So yun guys, maraming salamat sa watching. See you again on my next upload video. Bye. And baboos, God bless Philippines.